Magpuputol po ako ng mga natuyo ng dahon ng aking mga halaman habang may oras pa. Madilim na po yung kalangitan at dumidilim na dahil 5:30 na po ng hapon. Bakit kaya parang kinakalawang itong aking mga palmera? May mga part na parang kinakalawang po itong mga halaman kong palmera. Yung ganito po. Sino yan? Lagay mo kaya din. Tanggalin ko na lang para hindi siya kumawa. Nung nakaraan nagputo na rin po ako dito eh. Tapos eto na naman, mayroon na naman po. Why? Ha? Bakit? Ano nangyayari sa inyo? Huwag na kayo magtampo kung naging hindi ko kayo masyadong napansin ng mga nakaraang buwan. Dahil kailangan kong magpahinga. Magpahinga. Pero ngayon, okay, bakto na tayo, mag-alagas na kaya huwag na kayo magpampuha. Sabi ng tatay ko, nakapamlak-lak daw ako ng aloe vera. Ito po, pinakita ko sa inyo nung nakaraan. Hello everyone, good morning po sa inyong lahat. Then, God bless po. May pasok na po ang mga estudyante ngayong Tuesday. Kaya nandito na naman po tayo ng maaga para magluto ng breakfast ni Aya. Kamusta po ang lahat? Nakauwi po si Papa Ryan kahapon. Quarter to 1. Quarter to 1 po siya nakauwi. Thank God for always safe ni Papa Ryan sa kanyang pag-uwi. Hot water po tayo. Mamaya magluluto ko ng kanin. Mainit pa. Magligpit muna ko na matuyo ang mga plato kagabi. Usok pa. Wala ko ng bigas. Magsasayang na ako.
may natira pang saging sa nilaga ko kahapon. Iprito ko na lang. Ang oras na kaya umakyat si Papa Ryan, hindi ko na namalayan. Nag-edit po siya kasi. Inuubos ko to at puhugasan ko. Ayan, ilalagay ko na yung bagong kape. Namumutawi na ang hindi siya dumi. Yung dumikit-dikit ko na kape. Kape-kape. Bumalik na po yung ating sigla talaga after BNC. Kahapon po, ang sakit po ng ng katawan ko, makirot. Para kung nakipag-boxing, hindi ko alam bakit. Nagpahilo po ako kay Aya kahapon bago kami mag-lunch. Kahapon. And then, buti na lang itong umaga na, ito na po yung katawan ko. Nilabas ko na po itong mga to. Maya-maya, magprito po ako ng sabi. Pumili na pala ito. Magprito na ako. Ay, ano nangyari sa akin? Ito yun. Sabi ko, wag naman itong binat. Hindi naman na siguro ako mabibinat kasi almost 1 month and 1 week na po ako. Po tayo, kape. Maglagay na po ako ng mantika dito. At kukuha na ako ng ito para makapag-prito. Mainit-init na ang aking kawali mo yung mantika. Magprito na ako. Pinangkit niya. Bayan ang ano lang apoy ako. Bakit yung egg natin? Di ba perfect? Iprito ko naman na itong saging ngayon. Sunog! Sunog. Ang sasagot ko lang kung ilanong sunog naman. Why? Ito na po yung aming breakfast. Tapos na akong nakapagluto. 5:25 po ng umaga. May pasok na si Ayan. Dahil kasama na. Kita ko nga pala si Abel sa mamaya kung tuloy yung ang inyong semestral break. Kaya na po kami ng breakfast. Pero bago ko yung claim na po, Lord, maraming salamat po sa akin na po. Nawala niyo po kami. Ay, tayong lahat. Hindi po sasabay sa amin si Papa Ryan at kakagising na niya. Doon po si Papa. Busy-busyhan. Kain po tayo. Wala pa po siya sa wish you. Wish you. Busy po siya doon. Kakababalan po niya. Kain po. Cheers. Yeah. Cheers. Thank you, Lord. Hindi para kayo po. Ang pangit. Ito yung tinawag ko sa akin, o. Ako yun. Hindi mo, it's okay.
May nagtira po kasing konting kanin kagabi. Bakit ayaw mo nang ibabaw? Bakit pala ka ketchup? Tinatanong kita kanina, sabi mo ayaw mo. May narasahan po ka. No. You open it. Sige na, sige na. Itaas mo yung konti yung ano mo yan. Since hindi po ako maglalaba, magpaka-pisi-pisihan muna tayo kung anong pwedeng puring-tingin. Ganito ako kapag hindi naglalaba. Parang, ano ba, free time para makapag-ano ng mga bagay-bagay dito. Yung mga yan, gamit ko yung paparayan.
Bill namin po ng kuryente. Deadline is, kaya ba to? Hindi ko makita la. Hindi ko na mabasa yung ano niya, yung pinaka-ano niya. Due date niya, October 27. Ano to binigay? Sunday ba? Tama ba? Tama, Sunday po itong ano namin. Yung bill ng kuryente. Ano lang ang aming babayaran? 1,032. Yan. Kasi hindi naman po kami ma-aircon. And then, pag nag-aircon naman po kami, yung tama lang. Nandiyan po si Papa Ryan bumili ng pandikuko yata. Pang merienda. May gusto lang po akong i-share sa inyo. Nangyari po sa kapatid ko. Yung naging bill po ng kanyang kuryente is 6,300 na dati po nilang bill lang is 3,300 ganyan, 2,900 ganyan. Kaya naalarma po yung aking kapatid. Tapos pumunta po siya sa simple ko dyan po sa bayan ng Malasiki na bakit nga ganon. Tapos yun nga nung inayos nga napag-alaman niyang hindi tugma yung ganito sa resibo, tapos yung doon sa, siguro yun yung monitoring nila, yung sa may computer, na ang babayaran lang pala niya is 3,300. Bakit nga pala nagkaganon, no? Hindi nagtutugma yung pag-monitro nila. Kasi ito, ngayon, yung parang uso na ngayon, kunyari mag-iikot po yung simple ko, tsaka yung parang may tatap sila, hindi ko po alam kung anong pinakatawag doon, hindi ako familiar, tsaka hindi ko alam yung tinatawag. So, dito lalabas po talaga yung pinaka-bill mo ng kuryente, pag tinap na yung
bawat kontador. Tapos yun nga, yung sa kapatid ko, lumabas na babayaran niya is 6,300. Sabi nga ng nanay ko, baka hindi kayo dun yung, sabi ko naman, hindi pwedeng sa kanya kasi nga may pangalan niya eh. Kanya-kanya po kami, dito, kontador. Simula kay Kagawad, yung kapatid ko si Junil, nanay ko iba, sa amin din iba, and then sa kapatid ko, sa greenhouse iba. Nung nagkataon lang na, pag nagbayad po kami kasi ng kuryente, sabay-sabay na. Kaya nung nagbayad si Papa Red, akala nyo, iisang kontador lang kami. Hindi po isa-isa po kami kontador. Kumbaga, pinagsama-sama ng bayarin na lang. Kasi nagbibigay din po kami ng pang tubig. Yun. Buti na lang po, nagawa na ng paraan and then hindi nag-atubiling mag-concern yung aking kapatid dyan sa simple ko. Siguro nung nakaraan din, mga last month din, yung nanay ko, ang laki po ng bayaran nila. Nagtataka sila. Hanggang sa, pinabayaan lang nila. Sabi ko, i-concern. Buti na lang yung kapatid ko, malakas ang loob. Kaya pag ganito po, lakasan po natin yung loob po natin hanggat maari kasi lugi po tayo, kawawa po tayo kapag hindi natin pinapansin yung mga ganitong bill sa kuryente. Buti na lang talaga yung kapatid ko. Ayan, may idea na kami. Yun. Kaya, mag-ingat po tayong lahat kapag may mga bill na po tayo ng kuryente, lalo na sa mga sa ilaw po natin sa kuryente, ganyan. Double check po natin, hindi naman po masama magtatanong kung tama ba yung pagmimetro nila. Kaya sabi ng tatay ko, pag nag-ikot yung yung nagmimetro or nagbibiling ng ganito, ng tatay ko mag-question na siyempre, kailangan din po mag-ingat yung nag-iikot or nag-aano ng mga ganito. Hindi naman pinupulot yung pera kung saan-saan. Ang laki po talaga ng sa kapatid ko. 6,300. Ang babayaran lang pala niya is 3,200 ba? Yun. Nakapagbayad na po siya ng maayos. Nauna na po siyang nagbayad sa amin kahapon na ayos na niya. Sawa ng Diyos. Pala nung nakaraan, yung nanay ko din, nagpunta rin po sila, nag-question. Kaso hindi eh. Ayan, may idea na. Kaya tayong mga nakaka-receive po ng mga bill ng kuryente, pag alam po natin mahal na po yung sinisingil, huwag na po tayo magdalawang isip na pumunta sa simple ko. Kasi hindi po biro ito eh, mga ganitong pangyayari. May pinapanood din po ako, grabe ang mahal ng bayaran niya. Tapos concern din niya, yung nagawan din po ng action. Tapos mali-mali nga po talaga yung siguro marami na rin yung ganitong nangyayari. Yung mga iba, wala lang boses, nahihiya, walang lakas ng loob. Yun. Share ko lang po ito para maging aware din po kayo at mag-ingat po tayong lahat. O, diba? Kala ko sa mga napapanood lang namin to eh. Yung mga nakanood kami ni Paparayan ng ganito eh. Nangyari din po pala sa aking kapatid. Sa amin naman, dito sa kontadoran, wala pa namang nangyari. Pero kay nanay ko, for sure, nung nakaraan, talagang nagulantang din sila sa kanilang bill sa kuryente. Hindi na nila na-concern. Kaya dapat pa ganito, maging po tayo, mapanuri, tsaka, malakas ang loob ba? Hindi dapat yung hiya ng hiya. Yung mahiyain ba yan? Nagtimpla na po ng kape si Paparayan. Samahan po natin magmerienda. And mamaya pagluluto na. Siya po yung nakatoka. Hindi ka nagsabi. Nanghihisan ako kila nanay. Nabusan na po si Paparayan ng hot water. Kasi kahapon, parang konti lang ata na ko yan kahapon eh.